buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Good Shepherd. The Good Shepherd. Siya po ang subject ng John chapter 10, and we will begin with verse 1. Jesus said, I tell you for certain that only thieves and robbers climb over the fence instead of going in through the gate to the sheep pen. Ang mga magnanakaw daw ay dumadaan sa likod, umaakyat ng bakod, pero yung talagang tunay at kagalang-galang na pastol ay dumadaan doon sa pintuang nasa harapan. Nung araw po, ang mga tupa na iginagala-gala ng kanilang pastol kung saan-saang lugar sa paghahanap ng damo at maiinom ay inaabutan ng gabi sa mga delikadong lugar, sa mga libis, sa mga wildernesses. At syempre, pag dumilim, ay naglipana na ang mga mababangis na hayop na kumakain ng mga tupa. Kaya kailangan ng mga tupang ito ay isilong. Kailangan silang malagay sa may bakod na lugar, may malaking siga sa gitna, may apoy para sila ay maging mainit sa gabi. At hindi lang yon dahil ayaw lumapit ang mababangis na hayop sa apoy. At ito yung tinutukoy na sheep pen. Sa kalagitnaan ng disyerto, mayroong mga parang hotel na mga tupa. May bakod yon, hindi pwedeng pasukin ng mga leon, ng mga tigre, ng mga leopards, hyenas, at sari-saring mababangis na hayop. At mayroong isang pintuan sa harap kung saan pumapasok ang pastol at kanyang mga tupa. Maraming pastol ang sumisilong doon at marami ring tupa na kani-kanya silang daladala ron. Pero pag pumasok na sa loob ng bakura ng mga tupa, sila ay nagkakahalo-halo sa pagtulog. Hindi naman lagi sila magkakagrupo lang. Kaya mahalagang sa umaga, bago pa lang sumikat ang araw, pag tumawag ang tinig ng kanilang pastol, saan man sila natutulog na sulok ay makilala nila ang boses na yon, at sila ay bumangon at sumunod sa anino ng pastol na yon dahil madilim pa. At sapagkat sila ay dadalhin noon sa kung saan may tubig na naipon, maghahanap sila kung saan umulan nung gabi na yon, at maghahanap sila ng sariwang damo. Una-unahan sa paglabas dahil kukonti ang damo at tubig na maaaring matagpuan sa disyerto. Kaya madilim pa lang naglalabasan na. At dito sumisingit ang mga magnanakaw. Kung minsan sa kalagitnaan ng gabi, kung kailan nahihimbing maging ang pastol, may mga umaakyat sa likod, sa gilid-gilid ng bakod, at nagnanakaw ng mga tupa. Meron naman na sinasamantala yung pagkabumukas ang gate para maglabasan ang mga tupa, ay ginagaya nila ang tinig ng isang pastol para may mga tupang malito at sumunod sa kanila. At pag napasunod doon ang mga tupang ito, sila ay mapapahamak. Maring sila ay dalhin sa katayan, o kaya, hindi man sila katayin at sila ay tanggalan na lang ng kanilang mga balahibo na ginagawang damit, wala namang kwentang mag-alaga yung pastol na yon, walang inatupag, kundi tanggalan lang sila ng mga pagkakakitaan at hindi naman sila inaalagaan ng mabuti. At ito ang example ng Panginoon na ibinigay tungkol sa kanyang sarili. Sabi niya, may mga magnanakaw, may mga walang kwentang pastol. Wala silang iniisip kundi ang sarili nila at kung paano nila pakikinabangan ang tupa. So there are thieves that rob sheep. But of course, hindi lang naman yun na ibig sabihin ng Panginoon, animal husbandry. Spiritual talaga ang mensahe niya. Ginagamit lang niya itong common example of daily life para maging pasukan ng ideya na mas mataas. And the Lord is talking about spiritual thieves that rob spiritual sheep. Mga religious leaders na wala namang ginawa kundi pagkaperahan lang yung kanilang mga followers,
Hindi naman masarap pag-alaga, hindi napapakain ng mabuti, hindi napapainom, hindi nabibigyan ng mga sustansya, pero walang ginawa kundi pakinabangan ang mga tupa nila. The Lord is referring to exploitative and misguided religious systems that could be the biggest thieves in the world. Mga sistema ng pananalig na walang ginawa kundi gatasan ang mga tagasunod. Habang pinagsasamantalahan, pinapagod lang, hindi naman napapakain ng tama. And this type of thieves climb over the fence. They pass through the back door. They have dishonorable methods. Mga palihim na paglapit, mga sikretong mga pag-akay, paghihikayat, para meron silang madala at mapakinabangan. Alam natin agad na espiritual ang mensahe ng Panginoon dito at hindi ito sa pag-aalaga lang ng hayop. John 10:2-3. But the gatekeeper opens the gate for the shepherd, and he goes in through it. The sheep know their shepherd's voice. He calls each of them by name and leads them out. Maaari kasi na may nawawalang tupa, hahanapin pa noong shepherd, kaya matapos niyang ilagak yung karamihan ng mga tupa, ay lumabas siya muli at hanapin niya ang nawawala. At pag bumalik siya ay kakatok, siya ay pagbubuksan dahil sa harap siya dumadaan. Ibig sabihin, honorable ang kanyang mga pamamaraan, kagalang-galang at maayos. It is important for sheep to know the good shepherd's voice. Their shepherd's voice. Kasi pag nadaya sila ng tinig ng iba, mapapahamak sila. At ganun din sa spiritual life. Dapat ang mga tupa ay marunong makinig at hindi sila napadadaya ng ganun-ganun na lang. Sa mga nanggagaya lang, nag-i-impersonate ng mga tunay na shepherd. So spiritual sheep should be observant, studious, and discerning. Tayo po na mga anak ng Diyos ay namimili ng mga susundan, pakikinggan, para hindi tayo mapahamak at sa katunayan para tayo ay mapabuti. At dito sa larangang ito ay binigyan tayo ng Panginoon ng mga pamantayan, mga sukatan kung paano mo malalaman kung sumusunod ka sa Good Shepherd o sa hindi. Dahil kailangan pinipili yun dahil napakalaki ng nakataya sa iyong buhay kung sino ang iyong pinapakinggan at sinusundan. John 10:4-5. When he has led out all his sheep, he walks in front of them, and they follow, because they know his voice. The sheep will not follow strangers. They don't recognize a stranger's voice, and they run away. Ang matitinong tupa, lumalayo, umiiwas sa tinig ng mga di naman nila tunay na pastol. Sheep should avoid and run away from strangers. Otherwise, they could be misled to exploitation or to their quick death at the slaughterhouse. In a spiritual way, spiritual sheep should stay away from thieves, from uncaring and unloving shepherds. Ikaw naman makakaramdam kung minamahal ka, pinaglalaanan ka ba ng good spiritual food, nourishing? Are you cared for? Are you loved? Are you fed well? O are you just being exploited and used? Dapat yon sinusuri. Dahil isa lang ang buhay dito sa mundo, kailangan you get the best of both worlds, of this world and the next. John 10:6, Jesus told the people of this story, but they did not understand what he was talking about. Yun ang malungkot. Many of the listeners were clueless. Matapos silang kwentuhan ng Panginoon, hindi naman nila nahuli kung ano yung diwa ng kwento. Akala nila basta sa pag-aalaga lang ng hayop. So it is important, brothers and sisters, to hear. Makinig na mabuti. Talasan ang pandinig. Lagyan ng salaan ng tenga. Pinipili ang pinapakinggan at lalong pinipili ang susundan. Dahil ang naririnig ng tao, pag di niya pinag-ingatan,
automatically susundan niya. Kaya kailangan makarinig ka ng tama at maganda. Kaya marami mga tao, mga kamag-anak natin kumisan, kaibigan natin, kaklase nung araw, matapos mong hindi makita ng 10, 20 years, magugulat ka na lang, ang galing-galing, ang talit-talino, ang husay-husay, ang daming wisdom. Makakatiyak ka, marami yung napakinggan na mahuhusay na tinig. Pero meron naman, matapos ang 10, 20 taon, hindi na nga umasenso, umatras pa. Committed ang utak, lumiit ang pag-iisip. Ibig mong itanong, sino ba ang mga napagkakausap mo nitong huling 10 taon? Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang mga pumasok na ideya sa loob ng iyong utak? Kaya mahalaga mga kapatid, pinipili ang pinapakinggan. Advertisement lang pag di ka nag-ingat, nakita mo lang sa TV, narinig mo sa radyo, mamaya binibili mo na Narinig mo kasi. Pinag-iingatan. Romans 10:17, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Hindi nagkakaroon ng pananalig kung hindi makakarinig muna. Kaya ang mga anak ng Diyos dapat madalas at sa magandang paraan at sa tamang timing ay nagsasalita tungkol kay Jesus para marinig ng iba at maniwala sila. Hindi lahat ng makakarinig ay maniniwala, pero walang maniniwala nang hindi muna nakarinig. Kaya kailangan magsalita, mag-share ang mga Kristiyano. So listen for the Lord's voice. Because there are many voices. Kailangang mataman kang makinig na mabuti. Para sa dinami-rami ng naglalaban-labang mga tinig para sa iyong atensyon, masuri, makilala mo yung tinig ng nagmamahal sa iyo na yung shepherd na nagmamalasakit sa iyo at doon ka sumunod. Mga kapatid, marami tayong mga shepherd. Kuminsan, meron tayong shepherd sa church, meron tayong shepherd sa pamilya, may shepherd sa mga kaibigan. Makinig kasi may mga bad shepherd. Napapansin nyo ba na kung ano ang payo sa inyo, usually ng kausap nyo, ang laki-laki na impluwensya sa inyong desisyon? Pag galit ka sa isang tao, ang nakausap mo, galit din sa kanya, sigurado ang ending nun, mas galit ka pa matapos kayo mag-usap. Pero pag galit ka sa isang tao at ang nakausap mo isang taong mahinahon, mapayapa, maunawain, at kinausap kanya, humuhupa ang galit mo, kundi man lubos na mawala ito. Mga kapatid, listen, pag galit kayo, piliin nyo kung sinong pagsasabihan at sinong papakinggan. Kasi sa maririnig nyo, maaari kayong mapahamak o magpahamak ng iba. We are very vulnerable when we are sad or angry. That's why you have to choose who you hear. Because in such moments of weakness and vulnerability, the voice that you hear could be the voice that you would follow in the absence of clarity in your own mind. Dahil madilim ang pag-iisip, magulo ang isip, ang marinig, ang buong kabingihan at kabulagan na sinusunod na lamang. Mag-ingat. Kaya kung nalulungkot kayo, ginang ng OFW, nalulungkot ka, miss na miss mo si mister, huwag mo naman ikwento kay kumpare. Hindi siya ang tamang pagkwentuhan niyan dahil baka damayan ka niya ng lubos sa iyong kalungkutan. At ang ending, mapahama ka pa. Naiinip ka sa iyong asawa, naiinip ka sa mahal mo sa buhay, ang pagsabihan mo, anak nyo, biyanan mo, kapatid mo, hindi ibang tao na pwedeng magsamantala sa iyong kahinaan. Pipiliin ang papakinggan. And it should be the voice of Jesus. Not just voices about Jesus. Not just what people think and say about Jesus, but what Jesus himself thinks and says. Iba ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus,
at iba ang sinasabi mismo ni Jesus. Iba yung mababasa mo sa Biblia ang sabi mismo ni Jesus, at iba yung sasabihin ng mga tao sa yung, alam mo, sabi ni Jesus, ganito, ganyan, ganyan. Pwedeng may kulay na yon, may interpretasyon na bagay sa kanilang interes, sa kanilang kagustuhan. Kaya bawat mananampalataya, kailangan meron kang personal time with the Lord. Personal study. Meron kang group study, meron kang corporate worship, pero huwag kang mawawala ng personal study. Para nababalansin mo rin, kapatid, kung ano ang pananaw mo tungkol kay Jesus, tungkol sa kanyang mga turo, at hindi kung ano lang ang isinusubo sa iyo ng mga nagsusubo sa iyo. Dahil hindi lahat ng nagsusubo, hindi lahat ng shepherd, maganda ang layunin, o kaya maganda man ang layunin, hindi naman laging tama ang method. Kaya pinag-iisipan ng mga bagay na yan. John 10:7-9, Jesus said, I tell you for certain that I am the gate for the sheep. Everyone who came before me was a thief and a robber, and the sheep did not listen to any of them. I am the gate. All who come in through me will be saved. Through me, they will come and go and find pasture. Here, the Lord Jesus uses himself as a metaphor, a gate. Sabi niya, alam niyo, lahat ng nauna sa akin ng aral, nagnakaw lang. Gaano ang extent ng tinutukoy ng Panginoon dito? Lahat ba ng nagturo sa Israel? O lahat-lahat ng isang uri ng nagturo? Hindi niya tinukoy. So alin man doon ang kanyang tiyak na tinutukoy na lahat daw ng nauna sa kanya nagnakaw lang. Sabi niya, ako ang daan, ako ang pintuan. Yung mga dadaan sa pamamagitan ko maliligtas, at sa pamamagitan ko lamang sila makakalabas-masok at makakasumpong, makakahanap ng mga pagkaing sariwang damo, pasture. So pagka si Lord ang inasahan mo, you can come in and out, there is freedom, and you find good pasture. Sabi niya, yung mga nauna sa akin, walang ginawa kundi magsamantala sa mga tao, nakawan sila, kawawain sila. Jesus is the gate. And according to him, all other shepherds, gates, and teacher before him was a thief and a robber. So Jesus, as shepherd-sheep, enables the sheep to find pasture. Paano mo malalaman kung sumusunod ka sa isang tamang shepherd na sumusunod din doon sa main shepherd who is the Lord? May pamantayan. Psalm 23, 1-3. You, Lord, are my shepherd. I will never be in need. You let me rest in fields of green grass. You lead me to streams of peaceful water, and you refresh my life. Yun. Pag sumusunod tayo sa Panginoon, o pag sumusunod tayo sa shepherd na sumusunod sa Panginoon, we will never be in need, spiritually speaking. You find rest. Your life is refreshed. There are streams of peaceful water. Hindi magulong water. Tahimik ang iyong buhay, payapa ka. And as we can easily see, not all spiritual shepherds are like Jesus. Merong mga tao na pag sumunod sila sa isang uri ng shepherd, hindi naman natatahimik yung buhay nila, lalong gumugulo. Hindi sila napapahinga dahil lagi silang nauusig, napapagod sila, laging magpanggap na sila ay perfect, napapagod silang itago ang kanilang mga kahinaan at mga pagkakamali, nakakapagod. So pag nakakapagod sa espiritu, hindi yun sumusunod kay Jesus. Because following Jesus gives you rest. And it allows you to sit on green grass. Yung green grass, siyempre pagkain ng mga tupa. Ibig sabihin, kung sumusunod ka sa isang tama at magandang shepherd, lagi nakakakain ng espiritu mo. Sariwa, fresh. Hindi ilado, hindi laging recycled, kundi sariwa. Nakakapagpasustansya ng katawan, nakakapagpalakas, at masarap kainin.
Kasi fresh and green. Mayroong mga shepherds naman na puro judgment ang aabutin mo pag sila ang sinundan mo. Puro pahirap. Kaya sabi sa Romans 2:12, all who have sinned under the law will be judged by the law. Anong kahulugan yan, mga kapatid? Sino man ang lagi nagfo-focus sa law, sa batas, sa do's and don'ts, ay lagi lang mauusig. Because the more you know about the law, the more you talk about the law, and the more you implement the law, the more guilty you will become, and the more condemnation you will get. Kaya ano bang ine-emphasize ng shepherd? Puro law, puro law, puro law, or the goodness of God, grace, kindness, forgiveness, acceptance that allows you to rest. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus sa John 5:45, don't think that I will be the one to accuse you to the Father. You have put your hope in Moses, yet he is the very one who will accuse you. Hindi naman personal na Moses yon. Moses now becomes the symbol of all the laws. Kasi sabi niya, pag laging law ang pinag-uusapan nyo, ang ending nyo, condemnation. Pag laging ine-emphasize nyo, legalism, puro do's and don'ts at bawal, syempre ang gagawin nyo, magbabantayan ngayon kayo, magiging pulis kayo ng isa't isa, at pagkatapos dyan, magiging mga hukom kayo, i-judge nyo lahat ang kulang, ang nagkamali, ang nadadapa, lahat kayo pagod. Pagod yung nagbabantay, pagod yung binabantayan, walang rest. Kaya sabi niya, huwag yung isipin, sabi ni Jesus, na ako ang uusig sa inyo sa harap ng Ama. No, 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 no. Si Moses na pinagtitiwalaan nyo ang uusig sa inyo. Ibig sabihin lang yung mga batas personified by Moses. So this type of shepherds never save. Hindi nakakapagligtas sa gulo ng isip. Hindi nakakapagligtas sa walang hanggang paghabol ng budhi. Hindi nakakapagligtas mula sa gulo dahil lagi kang kulang at kulang. This type of shepherds only condemned the sheep. At sabi pa ng Panginoon, parang lalo pang ipakadiin-diin kung sinong tinutukoy niya ng mga thieves, na mga nagpapahirap sa mga flock, diretsahan na niyang sinabi ito sa mga Pharisees or religious leaders of his time. Matthew 23:15, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert. And when you have succeeded, you make them twice as much a child of hell as you are. So may paglalagyan kayo, kayong mga teachers of the law, kayong mga Pharisees, kayong mga legalista, mga mapagkunwari, sabi niya. Nagpapakahirap kayong magbiyahe, tumatawid kayo ng mga dagat, naglalakad kayo overland, para lang kayo may mamisyon, makonvert, at oras na convert nyo, kawawa naman. Dahil ang ituturo nyo lang, walang katapusang judgmentalism, self-righteousness. So ginagawa nyo pa siyang higit sa inyo. Twice as much a child of hell as you are. Can you imagine these very direct words from the Lord? Kawawa ang makonvert ng ganitong mga Pharisees. Kawawa ang makonvert at sumunod sa mga modern day Pharisees. Sila ang tinatawag ng Panginoon na thieves, na dapat pag-aralan, pakinggan ng tinig at iwasan. Matthew 23 verse 4, ano daw ang ginagawa ng mga modern day Pharisees na ito? They pile heavy burdens on people's shoulders and won't lift a finger to help. Napakabigat ng mga ipinagagawa. Napakataas ng mga expectation. Wala nang makaabot-abot. Wala nang makatayo sa bigat ng ibinibigay. Tapos hindi naman tutulungan. At pag natumba ka, uusigin ka ngayon at uhusgahan. Puro pabigat, puro pahirap, walang pahinga.
Only Jesus is the gate to salvation and pasture. Salvation from what? Salvation from the fires of hell in the next life, and very immediately, salvation from a very difficult life today. A life that is beset by guilt, by rejection, by bitterness. So, masama sa espiritu ang bunga ng pagsunod sa mga ganitong mga pastol. At sa pagsunod kay Jesus, o sa mga sumusunod kay Jesus, sumasagana ang espiritu, napapahinga ang kalooban, relaxed ang kanilang buhay. John 10:10-13, balik sa kanyang pagtuturo tungkol sa magnanakaw. A thief comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it to the fullest. I am the good shepherd, and the good shepherd gives up his life for his sheep. Hard workers are not like the shepherd. They don't own the sheep, and when they see a wolf coming, they run off and leave the sheep. Then the wolf attacks and scatters the flock. Hard workers run away because they don't care about the sheep. Ipinakilala ng Panginoon ng kanyang sarili, ako yun. Ako yung good shepherd. Ang magnanakaw, darating lang yan para kayo nakawan, para kayo wasakin, pero ako, gusto ko kayong bigyan ng buhay at buhay na masagana. Buhay na kumpleto. Buhay na buhay. Hindi ako tulad, sabi niya, ng mga upahan lang ng mga taga-alaga. Pag may panganib, iniiwan na ang kanyang tupa. Sabi niya, ako, I give my life, even my life, especially my life, for the sake of the sheep. So siya ang umako ng mga hirap, siya ang tumanggap ng parusa, siya ang tumanggap ng dusa, para ang kanyang mga alagad, mga tagasunod, ang kanyang mga tupa ay huwag nang pagdusahin pa. Huwag nang akusahan pa dahil tinanggap na niya yung mga akusasyon. Huwag nang parusahan pa dahil tinanggap na niya ang parusa. Huwag nang husgahan dahil tinanggap na niya ang paghuhusga. Kaya napakabaligtad at napakamali na ang mga anak ng Diyos ay wala pa ring atupagin kundi maghusga sa isa't isa, magpahirap sa isa't isa, samantalang iniligtas na nga tayo ng Panginoong Jesus doon. There are spiritual shepherds that behave like hired workers. They care just about the wage money, not the well-being of the sheep. Kasi ang trabaho nila ay trabaho at alaga ng bayaran lamang, ng arawan, low quality. John 10:14, I am the good shepherd. I know my sheep, and they know me. Napaka-importante nitong sinabi na ito ng Panginoon sa John 10:14. I am the good shepherd. I know my sheep, and they know me. Kilala ko ang bawat isa sa aking mga alaga. At kilala rin nila ako. And the shepherd loves you because the shepherd knows you. If you like to say it this way, the shepherd loves you despite the fact that he knows you. But it's really, the shepherd loves you because he knows you. And why does he know you? Because God created you. God designed each one of us. Psalm 139:13-16. You are the one who put me together inside my mother's body. And I praise you because of the wonderful way you created me. Everything is marvelous. Of this I have no doubt. Nothing about me is hidden from you. I was secretly woven together deep in the earth below. But with your own eyes, you saw my body being formed. Even before I was born, you had written in your book everything I would do. Paulit-ulit tayo sa mga verses na ito dahil this is very important
in understanding God and ourselves. So, sabi ni Lord, I know my sheep. He knows you, He knows me. At sabi ng Psalm, kausap ang Diyos, kayo naman po ang bumuo sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Nung ako ipinaglilihi pa lang at unti-unting binubuo, nandun na kayo. Kayo ang nagtakda kung ano mga elemento ang pupunta sa aking katawan, sa aking pagkatao. Sa dinami-rami ng aking mga lolo't lola, both on my father and mother's side, from all the generations, and how many generations of lolos and lolas do we have? May lolang kulot, may lolang tuwid ang buhok, may lolong matangos ang ilong, may lolong pango. Di ba? May lolong ang kuko ay lapad, may lolong ang kuko ay pahaba, may mga lolong ang tenga ay parang pamaypay, meron ang mga tenga ay parang trompeta, iba-iba. Sari-sari, may ang ugali ay matipid, merong bulagsak at magastos, may palasayaw, may ayaw sumayaw, may mahilig sa modern things, may ang gusto old things. Ang dami nating ninuno, pero nung binubuo tayo sa sinapupunan ng ating ina, ang Diyos mismo ang namili ng bawat bagay na kukuhanin kung kani-kanino nating genetic pool para buuin ka at maging unique ka na tao. Kaya kahit magkakapatid, magkakaiba kumisa ng korte ng ilong, ng noo, ng tenga, kasi magkakaiba ang lolo't lolang pinagkunan. Magkakaiba ng ugali, kahit pare-pareho ng kinain, pare-pareho ng pinasukan ng school, may pagkakaiba-iba dahil oo nga at galing kayo sa iisang ama at iisang ina. Pero pwedeng lundagan ng genetic choice yung direct parent mo at kumuha sa kanununuan mo ng halimbawa, galing mong kumanta. Pwedeng kumuha sa mother side mo, sa third degree lola, ng galing mong sumayaw. At ang pagpili ng yun, ng lahat-lahat ng yun, at pagsasama-sama ng iba't ibang mga genes na yan na magiging dominant sa iyong karakter, Diyos ang gumawa. Kaya sabi ni Lord, I know my sheep. Kilala ko kayo. Lord, uminit na naman po ang ulo ko. Alam ko, kasi kilala kita eh. Kaya alam ko rin ang solusyon dyan. Sumunod ka sa akin. Lord, ganito na naman po ako. Alam ko. Kasi ang Diyos Ama ang nag-create sa iyo eh. Alam ko kung bakit ganyan ka. Kaya sabi, even before I was born, you had written in your book everything I would do. Of course, this is an exaggeration. This is a figure of speech. Kung dinisign ka ni Lord na kumuha ka na maraming genes na magaling sa math, halos itinakda na niya na either magiging mathematician ka or engineer or whatever. Pag ginawa niya na ang dami-dami mong magagaling at galing sa musika, halos itinakda ka na niya na mapupunta sa musical field or the music industry. Kaya yung sinasabing, you had written in your book everything I would do. Kaya may nagtatanong kuminsan sa akin mga kapatid, meron po bang destiny na isang specific person na itinakda ng Diyos para sa akin at yun lang talaga ang dapat kong matagpuan by serendipity? Kung pagbabasihan natin ang Psalm 139, 13-16, the answer is no. Hindi naman itinakda yung specific person na out of the 6 billion plus people on the planet, kailangan matagpuan mo yun. Yung pala naman, nasa Lake Titicaca, ang layo. No? Paano mo makikita? But, because of your genetic makeup, meron talagang nakatakdang bagay sa'yo, yung ang mga genetic makeup din, swak sa genetic makeup mo. At marami yon, hindi lang isang tao yon. Out of that group of choices, it's best to make your choice. Pero hindi naman yung sobrang itinakda na specific person talaga. Tapos 20 ka, siya 70 na. Paano yun? Magkikita kahit mag-iibigan sa kabilang buhay na naman. Ang sasabihin ng iba. So, the psalmist was saying, you know me intimately from day one. You caused me to be like this. You allowed me to be like this. You formed me to be formed like this. You allowed me to be born this way. You know me. And you love me. Because you know me. Siyempre, kakambal na ideya dito is that Jesus loves us, Jesus accepts us. And when we realize that, we will have peace. We will have rest.
we will stop self-rejection. And we will stop rejecting others for who they are, for what God had made them to be. Because God is the one who created us, not Satan. Wala siyang kine-create na tao, wala siyang kine-create na anuman, because He comes only to steal, kill, and destroy. It is God who creates, and we are God's creations. At sabi ng Psalm, everything you do is marvelous. I was fearfully and wonderfully made. Kahit kung minsan, the opinion of my neighbor says otherwise, or the opinion of my aunt, or the opinion of my teacher does not agree, pero everything you do is wonderful. Everything you create is wonderful. Pag na-discover natin ang katotohanan nun at na-apply sa ating buhay, napakalaking kapayapaan, katahimikan ng ating tatamasahin. John 10:15, just as the Father knows me, I know the Father, and I give up my life for my sheep. So Jesus emphasizes that He is not like hard shepherds. He really loves His sheep. That Jesus is the good shepherd. Sa mga katuruan ng Panginoon, many were disappointed and left Him. Hindi lahat ng nakikinig ay nakakaunawa. Hindi lahat ay nagugustuhan ang naririnig nila kay Lord. At tinalikuran siya ng marami niyang mga sa una ay tagasunod. Kaya ang sabi niya sa mga natira, John 6:67 to 68, Jesus then asked His 12 disciples if they were going to leave Him. Simon Peter answered, Lord, there is no one else that we can go to. Your words give eternal life. Napakalinaw ng sagot ni Pedro. Bakit naman po kami tatalikod sa inyo? Wala namang ibang choice. Walang ibang magandang choice. Walang ibang pwedeng sundan. You are the good shepherd. You give us the bread from heaven. You give us the living water. You love us because you know us. You don't abuse us or exploit us. You lead us beside still waters. You restore our soul. You make us lie down in green pastures. Kanino pa kami pupunta? At i-apply natin yan sa buhay natin, mga kapatid. The Good Shepherd loves you. The Good Shepherd accepts you and saves you. Not only from error and the fruits of error, but He also saves you from needless guilt, from heavy burdens of the heart. So go to the Good Shepherd. Go for and with the Good Shepherd. Avoid bad shepherds. Shepherds who make you belittle yourself. Shepherds who give you burdens you cannot carry. Shepherds who always judge you and reject you. These are not what the Lord would like to lead you. And to have peace, rest in Jesus' love. Hindi mauubos kung pag-uusapan natin ang kahulugan ng pag-ibig ni Jesus. Rest in His green pastures and still waters, whatever that might mean in your life. Love and accept others as you love and accept yourself. Sa pakikipagtunggali, sa rejection sa iba, doon tayo nagkakaroon ng mga conflict at gulo. Lalo sa mga mag-asawa, love your spouse. Accept your spouse. At isa sa mga pinakamagagandang gawin, pag kayo nagtatalo, para matigil agad ang pagtatalo, accept the responsibility. Don't pass the blame on to the other person. Kaya humahaba ang away, inililipat mo sa kabilang partido ang lahat ng pananagutan at pinapabuti mo ang itsura mo. Siya ang mali, ikaw ang tama. Pero kung buong puso mong tatanggapin ang makatotohanan namang pananagutan at pagkakamali mo rin, at titigilan mo siyang usigin, at titigilan mo siyang baguhin, matatahimik kayo. Yan ang source ng maraming conflict ng pamilya, lack of acceptance. At kung ma-appreciate mo
that your spouse, your son, your daughter, your mother, your father, your friend, your brother or sister, your friend around in the neighborhood were each made by God, created by God, you will learn to appreciate everyone. At makikita mo na doon pa lang ibig sabihin ng pag-ibig ni Jesus. Pag-ibig na hindi laging, I will change you to suit my taste. Pag-ibig na laging, ako ang masusunod, kundi pag-ibig na tumatanggap, nagmamahal, at yun ang pag-ibig na relaxed. Peace is what Jesus would like to give us. Especially peace in our relationship with people close to us. How do we apply all this? Jesus being the good shepherd. Kung minsan nagiging mahirap lang tayong kasama, pangit ang ating ugali, kasi nakikinig tayo sa bad shepherd. Nang itinuturo sa atin, self-righteousness, yabang, selfishness, self-centeredness. But these are not the teachings of the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. And in loving other people, there's always a part of us that we also lay down to die for the sake of the life of our loved one. Nagpaparaya, nagbibigay, nagpapatawad. This is the way of peace. Panginoon namin, turuan mo kaming sumunod sa iyong anak na si Jesus. The good shepherd. The good example. The good method. Papagliwanagin mo ang aming isip, Panginoon, kung may mga ugali kaming hindi maganda, pamamaraang hindi mabuti, dahil nakinig kami sa hindi mabuting pastol. Nagpa-influensya kami kung kani-kanino mga tinig. Turuan niyo kaming mag-focus, makinig at sumunod sa tinig ng iyong anak na si Jesus lamang. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, at nawa mapalaya tayo ng pag-ibig ni Jesus mula sa mga bagay na hindi naman kailangan sa buhay. Mga tali, mga kulungan, mga pabigat. Sabi ni Lord, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. Find rest in Jesus. Lord, as your people ponder your words, give us very personal applications of what we have reviewed today. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang The Good Shepherd. Pagmamahal mo sa akin, o kahirap malirik. Dating sarado ang isip kay kitig. Mulian kang nakilala, ang pananaw na wasto. Nawa sa kapwa-tao, nais mo. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tigil lagi ng pag-ibig. Kung ako'y magsalita man, wika ng bawat tao,
katingaw. Ang dalisay na pag-ibig ay mapagpahinuhod at hindi na nagkukulang kailanman. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi na itatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingking pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi natatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingking pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. Puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi, na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok. At ito po ay atin ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ang mga kasabihang ito sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang atin pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat napakaganda po nung nakikita natin dito na imagery, yung kahoy nga naman na puno habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganong patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali
ng maganda at ng mga hindi maganda habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na, pagtanda mo na. O kaya, ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo. Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama, sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon, kasabihang, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot, kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok.
silay ng liwanag mula doon sa silangan. Nadarama't nakikita ang sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan. Nangunguna, gumagabay sa aking bala ng hakbang. Sa pagdatalyaong gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasap ang inyong kapayapaan. Patinigning ng bituin at liwanag niyang buwan ay banayad kaya dulot ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!